Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa dami ng mga nangyayari ngayon, sigurado ka bang tama ang lahat ng naririnig at nababasa mo? Bago ka mag-react o mag-share, think ka muna! Ang Think Ka Muna Pilipinas ay isang media and information literacy advocacy campaign ng MediaQuest kasama ang KBP at ang himpilang ito na nagpapaalala sa atin na mag-pause, mag-isip-isip at kumilos ng may alam. Dahil ang goal, isang mas informed, listo at responsableng Pilipinas. Think Ka Muna Pilipinas! Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Isang malaking karangalan para sa ang inyong kawal production ng Media and Civil Affairs Group, Civil Military Operations Command, Armed Forces of the Philippines, na makatanggap ng Anak TV Seal Award, headed by President Elvira Yap Go. Isang parangal na binibigay sa mga programa sa telebisyon at online shows na may mataas na kalidad at itinuturing na angkop, ligtas at sensitibo para sa mga bata at pamilyang Pilipino. Kami ay patuloy na magiging ehemplo sa mga kabataan. Sisikapin po naming makapaghatid ng makabuluhang kwento kung papaano isinasabuhay ng Sandatang Lakas ng Pilipinas ang misyon nitong protektahan ang bawat mamamayang Pilipino at panatilihing ligtas ang ating minamahal na bansang Pilipinas. Maraming salamat po. To God be all the glory. Kami ang inyong kawal. Kami ang inyong kawal. Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Mga katropa, para lagi kang updated sa inyong Sandatahang Lakas ng Pilipinas, siguraduhin naka-like at follow ka sa AFP Radio DWDD Facebook page at naka-tune in sa 1134 kHz AFP DWDD. Panoorin ang weekly documentary program ng AFP Radio na Ang Inyong Kawal, Sabado alas 8 ng gabi. Simulcast po ito sa Inyong Kawal Facebook at YouTube channel. And keep up the good work sa team. Ayan, Media and Civil Affairs Group, CRS-AFP, maraming salamat po sa inyo. Narito na ang programang Serbisyong Bayani. Naglilingkod ng tapat at totoo sa anumang oras at panahon, maging sino ka man at saang mang sulok ng mundo. Kasama sina katropang Nelly Salanggit Ababon at Captain Alex Lumbuan. Mapapakinggan alas 3 hanggang alas 4 ng hapon tuwing araw ng Huwebes at Biyernes dito lang sa DWDD Armed Forces Radio, boses ng Kawal Pilipino. At pinagpalang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Samahan niyo po kami sa isang oras dito sa ating programang Serbisyong Bayani at pwede po kayo makisali sa aming talakayang ginagawa every Thursday and Friday. And on behalf of Captain Alex, nandito po huli ang aking partner, katropa, walang iba kundi si Colonel Bong Di Malanta. Sir, good afternoon. Wala kang boses. Wala kang
Wala kang audio. Okay. Ayan. Yun. Okay. Ayan. So, ayan. Narinig ko Sinabi na. Narinig niyo po. Narinig ko na. Okay. Nakabati ka na ba sa ating mga... Ay, isang mainit na hapon po sa inyong lahat at ang ating talakayin ngayong paksang ito ay tungkol sa init. Hindi lang init ng ulo, pagkat palalamagin po natin sa ating discussion itong hapon na to sa Serbisyong Bayani. Good afternoon po sa lahat po sa inyo at Ate Nelly. Okay, Begin. bago tayo magsimulan, ako nandito ang aking pinakamamahal. Forever. Walang katapusan talaga. Hi, my sister Tina Clemente ng Anghel ng Masa. Thank you so much. Naku, pinanonood daw tayo ngayon. Kaya, Hi, good afternoon po. yes. And good afternoon to all. Okay. Ang ating pong paksa for today, naku, ito pinakamahalaga sa panahon ngayon. Ito po ay tungkol sa sunog. Yan po. Ito po ang ating pag-uusapan is sa sunog. Ang sunog ay isang mapangwasak na kalamidad na mabilis kumalat, maaring maging malaking apoy sa loob ng 30 segundo. Nako. Mahalaga ang pag-iwas sa pamamagitan ng pag-check up sa mga kuryenteng ang kagamitan na nakasinding kandila. Ang kaalaman sa fire safety ay susi upang maiwasan ang sunog. Yan po. Ito po ang napaka-importante po. At isi-share ko muna po bago natin talakayin itong mga tungkol sa sunog. Ito pong sunog ng last Monday po. Nako, magpasalamat muna ako sa Panginoon Diyos at sa mga taong nagtumulong dito sa sunog po, dito sa aming lugar, dito sa West Rembo. Marami pong salamat at nagbayanihan po talaga sila dito. At lubos po ako nagpapasalamat sa Panginoon Diyos at hindi po na apektuhan itong bahay kasi lang po yung aming bubong talaga nasira po. Dahil yun po itinuntungan ng mga bombero. Kaya thank you so much sa lahat pong nakiramay dito. Wala pong katapusan ang pasasalamat namin po. Buhat po dito sa West Rembo. Nung Lunes po, napakalaki ng sunog dito. At ito pong bubong namin dito po, ibinaan yung mga na-survive dito sa likod mismo po ng bahay namin. Kaya naiiyak po ako. Ganito pala po, kahit anong handa natin, kapag dumating na sa panahon itong mga ganitong pagkakataon, wala na po talaga tayong maiisip. Maiisip talagang yung talagang blanco na po yung isip ko. Wala po akong nailabas, mapera po yung aking documents po. Yun lang po. And yung po karamihan po ang naglabas po ng aming mga gamit is yung mga taong nandirito. Kaya maraming salamat po sa lahat ng tumulong at kagawad Manuel Colong na siyang nandito rin at tumulong po at sa lahat-lahat po. Hindi ko na po babanggitin isa-isa dahil ito pong si Kagawad Colong lang po ang nakita, ang nagpasabi sa akin, hinahanap po ako pero wala po ako dito. Dinala po ako doon sa malayong lugar, doon sa may teacher's compound. Dahil hindi na nga po ako wala na po akong pag-iisip eh. Ganyan pala po, kaya dapat po mag-ingat tayo sa ating mga dito sa loob ng ating tahanan. Doon sa nakikinig po, sana po ito po ang pinagmulan daw po nito is nagluluto ata. Nakatulog po yung nagluluto, iniwan na po niya. Naiwan po, kaya ayun po ang simula ng sunog po dito. Kaya muli po ako nagpapasalamat unang-una po sa Panginoon Diyos. At alam mo ba, sir, na yung isang
ang dami ko pong santo dito. Meron po akong altar dito sa loob ng bahay eh. Alam mo po, yung isa, yung unang-una kong Mama Virgin Mary po, Lourdes po, hindi po nila mabuhat. Oho. Pero yung ibang santo po nabuhat nila. Pero ito lang isang mapera po yung si Lourdes po, our Virgin of Lourdes po. Hindi po nila mabuhat. Sabi ko talagang kung bubuhatin yan, masasabi kayo, sabihin mo, bubuhatin muna kita. Talaga sir, hindi daw nila mabuhat. Kaya maraming pong salamat muli. Kaya ito po ang pag-uusapan po natin ngayong hapon is napaka-importante po. Kasabihan nga po, manakawan na kayo ng 10 beses, wag lang po sunog. Talaga pong wala pong matitira sa ating mga pinaghirapan, yung ating inadika sa buhay. Kaya yan po, ito po talaga. Sana po makishare po kayo dito sa aming topic for today. Sir, is your turn. Totoo ng ano po yung nabanggit to na share ninyo, no? Mahirap po talagang masunugan ng bahay at ganoon rin po ang trauma na na nangyayari sa isang masusunugan o nasunugan na ng bahay. Alam niyo po, Ate Nelly, nung nasabi ninyo kaninang umaga sa akin na ang paksa po natin ay sunog, na nariwa po akong sa aking alaala nung medyo kabataan ko pa, na ako'y fire volunteer at kami rumiresponde dito sa National Capital Region ng iba't ibang mga klase ng mga sunog. At ito po'y maganda sa ngayon, ang proyekto ng ng pagte-training ng sunog, because sinasama na rin po nila ang mga kasamahan po natin sa barangay level sa sa fire awareness, yung mga preventive measures, at ito nga po ang hindi ho talaga matatanggal siguro sa DNA sa pagkatao ng ating mga mamamayan, yung yung pagbibigay tulong sa mga emergencies, yung exactly po. yung pag-angat ng isa at pagtulong dun sa mga kapitbahay. Hanggat sasabihin natin, ang kadalasan pong nangyayari sa atin, yung mismong nasa frontang fire engine na ubusan na ng tubig, sila na ho ang Exactly sir, nagsasali. nasabi mo yan. Yan ho, talagang trademark po yan talaga, I tell you. Okay. Sa tagal po ng mga responde namin noon, hanggang ngayon po, miski anong henerasyon ho siguro, pag ganyan nakita ninyo ang taong bayan, miski tabo na nga, talagang basta may contribution sila. Mapamalaki o mapamaliit, basta mapuno nila at mabomba nung taga fireman natin sa Bureau of Fire and Protection, kasama rin po ang mga kasamahan po natin sa fire volunteer para humaapula ang sunog. At ganun din po, nakikita rin po ninyo, Ate Nelly, yung iba ho dyan, mga looter, hinuhuli na rin po ng mga kapitbahay ninyo, paano kasi kilala nila kung sinong taga ron sa inyo, at yung mga nagnanakaw at nagsasamantala sa sitwasyon na natataranta ang mga tao. Kaya nga sir, yan po ang nangyari dito. Maliit lang pong bumbero. Ito po, bago tayo dumako diyan nananawagan po ako dito sa ating barangay captain. Na sana po etong mga paligid po, kasi po maliit ang daanan. In case of emergency po, dapat po walang nakapark sa between 11th side. Ito pinapaka-importante, pati po yung right of way, nalalagyan ng mga gamit ng ating mga kapitbahay. Ito po, gusto ko pong malinawan ito. Ito po para din, hindi lang po para sa akin ang kabutihan nito, ito po para sa lahat. At wag po sanang magagalit itong sasabihin ko na sana po yung mga barangay tanod po natin dyan, especially pag gabi po, yung mga sasakyan nila pag-araw wala. Pero sa gabi po, andyan po. Dapat po magpatrolya kayo.
Ito po, yan po kayo po ang unang-unang re-responde sa mga problema ng inyong kabarangay. Yan po isa kabutihan nyo at kayo bilang bilang tatay ng isang lugar. Dapat po alamin po ninyo. Ito nga po, nangyari na ito, emergency po ito. Yung bombero po hindi makapasok dahil isa lang po ang makakapasok. Nawalan pa nga po yun ng tubig yung isa. So, etong mga kapitbahay po, ang nagbayanihan, sila po ang nagdadala ng mga tubig dito. Naiiyak ako, sir. Kasi po, napakasakit po ng ganitong sitwasyon po pag mangyayari sa atin. Kaya wag po sanang mangyayari sa inyo ng ganitong nangyari dito na yung daanan po dapat hindi po ibinablock natin. Pati po yung right of way. Dito po sa ating mga kapitbahay, dapat alam po ninyo right of way yan. Ayaw ko lang po nang may masasaktan. Ito po, ibinerbar ko na lang po ito. Kasi nga po, baka mamaya masama ang intention nila, ayoko pong may masasaktan ako ng loob po. Pero ito po in case of emergency talaga, napakahirap pong masunugan. Tingnan ninyo yung mga kawawang kapitbahay natin. Imagine po yung bumbero, maliit lang nakapasok. Hindi po makapasok yung isang bumbero dahil nandito sa kalye. Ito pong mismo sa amin, sir, nabubungan. Bubungan yung mga bumbero at yung nag-survive dito sa kapitbahay na may natrap. Kung hindi po dito idinaan sa amin, baka mga wala na po sila. Kaya sana po magtulungan tayo. Linisin niyo po ang dapat linisin dito sa ating lugar. At napakaliit na nga po yung mga sasakyan po. Dapat po naman bigyan ninyo ng pansin. Itong aking panawagan po. Hindi po ito para lang sa akin sarili. Ito po ay sa lahat ng nakatira dito sa atin sa West Rembo. Yan po. Sir. Tama naman po. Ito po yung nadinig po natin galing kay Ate Nelly ay isang opinion at ito'y experience. So, hindi lang opinion, no? Kumbaga, proven fact na po ito, talagang katotohanan na kailangan po natin respetuhin ang mga mga guidelines po ng safety. Ganun rin po mula po sa national government hanggang sa local government hanggang sa pinakamababa po. Sabihin po natin diyan po sa barangay level ay meron po tayong mga rules and regulations at ordinansa na hindi ho dapat unang-una paradahan ang mga kalye. Susunod po, hindi ho rin dapat yan lagyan ng mga malalaking paso na may halaman para hindi ka maparkan. At yung isa pa po, ginagawa nila, may mga tindahan pa dyan. Yung mga motor po nila. Ayan po, parking nga po yan. Ginagawang bawal parking naman po. po yan. Etong right of way. Ayan sir, kaya sana po maintindihan tayo ng mga namumuno. Sa lahat-lahat po, in general po ito, pinananawagan po namin, buhat sa serbisyong bayani. At talagang napakahirap po. Ito pong sunog, manakawan na nga po, wag lang po sunog ang mangyari sa atin. And ito sir, pag-usapan po natin itong mga pangunahing kaalaman sa pag-iwas sa sunog. Ayan po. Sige po. Kuryente ang number 1, sir. Huwag mag-overload sa saksakan, suriin ang mga sirang kable. Sir, anong masasabi mo dyan? Okay, tungkol po sa electrical fire. Okay. Ako tutusin nga po, may biglang sumulpot ngayon sa cellphone ko, mayroong tunog na nagaganap. Paano kasi, doon sa cellphone ko, mayroong alert yan. Pero yung tungkol po sa electrical fire, yan po ang kadalasan na nangyayari po sa ating community. Bakit po? Unang-una po, yung illegal na jumper. Jumper po ang number 1 niya, lalo po sa squatters area. Bakit? Pag wala yung Meralco, nandiyan na si Spider-Man, may dalang kable, magduduktong na yan. Ang akin po dito, yan? Unang-una po, pag nanakaw po yung ginagawa diyan sa mga electrical na yan. Susunod po,
yung mga gumagawa po ng mga jumper na yan at yung sabihin po natin, yung mga linya natin ng kuryente sa bahay, sa dami pong ng mga gadget na nakalagay dyan, pati appliances, ang mga consumers po natin, kapareho natin mga tao no, na hindi naman electrician, hindi po natin yan nalalaman kung ano po ang overloading na sinasabi. Kumbaga, ang kuryente, yung kable po na yan, meron po yung ilang voltahe o wattage na kaya niya na gampanan na bigyan ng elektrisidad. Pero pag sumobra yan, yan pong linya, miski anong ganda niyan, ay umiinit. Isipin mo kung 2 metro yan o 3 metro na extension cord na nilagyan mo na siyang katutak na mga kung ano-anong nakasaksak at ito'y malakas konsumo ng kuryente, umiinit po yan. At sabihin po natin, di ba po, Ate Nelly, pag extension cord o linya na nakabalot yan sa goma, Yes. pag nag-init po yan, magliliyab po yan. Ang liyab po niyan, hindi lang isang lugar. Isang buong linya po niyan mag-aapoy. Yes, Yan ang po rin dali-dali. yan. At kailangan po ma-check ninyo yan kung medyo bago-bago yan. O kaya sabihin po natin, medyo luma na o kinain ng daga or ito pong mahirap. Yung mga nabibili po natin ng mga extension cord o mga kable na mura lang. Yes, Ang copper po niyan ay kokonti. Mga 3 strand. Dapat 15, 3 lang ang nakalagay. Mura nga. Yun nga lang, mawawala ang bahay mo pag nasunog. Ayan. At yan ang electrical fire. Nako. Okay, Overloading sir. ang ginagawa. Ito sir, ito ang sinimulan ng sunog po dito sa amin. Lutuan. Huwag iwanan ang niluluto. Siguraduhin nakasara ang LPG pagkatapos gamitin. Ito pong pagluluto, ito po ang sani, naalaman ko po na ang sani ng sunog po dito sa aming lugar is nagluluto. Nakatulog daw po yung nagluluto, siguro nasunog na yung luto, dire-diretso na po yun. Kaya sana kung magluluto po kayo, at kayo security guard kayo o kayo nag-aantok, sana po bumili na lang muna kayo ng pagkain. Kung kayo nag-iisa dyan sa bahay nyo, bili na lang po kayo ng luto. Kasi nga po, magdamag kayong nakatayo and then magluluto kayo pagdating. So nag-aantok kayo, iiwanan nyo po. Ayan po ang sanhi ng malaki po ito talaga. Kaya dapat po, doon po sa mga nagtatrabaho sa gabi, tapos uuwi ng umaga, kung maari lang po, wag na kayong magluto. Bumili na lang muna po kayo ng kakainin ninyo. And then kung kayo magluto na, pag nakapagpahinga na po kayo at napakahirap po. Ayan sir, ang sanhi ng sunog dito. Nagluluto, naiwan. And LPG po ano? Yes. Number 3 sir, kandila or sigarilyo. Ilayo ang mga kandila sa kortina or anumang madaling masunog. Siguraduhin patay ang sigarilyo. Isa din po ito sigarilyo. Napakahirap nito, sir. Nagsisigarilyo ka, nanonood ka ng TV, naiwanan mo. Tapos hindi mo na alaman, sir, ang iniwan pala is nasa tabi ng unan or what na madaling masunog. Ayan din po ang sanhi. Ate Nelly, maidagdag ko pa bukod dun sa sigarilyo. Alam niyo ba, susunod po dyan ay katol. Ayan din sir, katol. Yan pa. Ang kadalasan, ang katol, nilalagay lang yan doon sa ibabaw ng bote. Imbis doon sa maayos na lugar, o kaya nilalagyan ng plato o platito na hindi naman plastic, no? Para masalo yung upos. Minsan po yan, natutulog kayo, ayaw nyo lamukin, malapit yung katol doon sa kulambo o sa kutsyon, bandang huli, ikaw na ay sinusunog. Dahil hindi nakalimutan po ninyo na sabihin po natin, yung safety aspect po na ang katol dapat malayo. At parati kayong may katabing tubig. Yun po yung mga mga precautions natin. Nabanggit po ninyo, Ate Nelly, ko lang muna yung tungkol sa LPG. Ang misconception po ng maraming tao, ang LPG po ay sumasabog.
sabihin ko po sa inyo ang totoo, hindi po yan sumasabog. Bakit yan nagkaroon tayo ng impresyon na sumasabog? Una, malakas ang buga nung LPG. Ang LPG po, kung titignan po ninyo, meron ho yung kinakabitan sa ibabaw. Yung ibabaw na yan, pag nagliyab na yan, nalulusen yan, tumatalsik. So ang impression mo, sumasabog. Hindi ho yung sumasabog na parang bomba. Yung bakal, hindi po. Para lang ho yan sumisingaw. Pero pag yan once, yung makasamahan po niyang mga LPG ay nakasingaw na, doon ho yung sabog. Bakit po? Sa isang confined na space, naiipon po yung LPG, yung gas. At pag may apoy, yan na po yung sinasabi lang sumasabog. Pero yung tangke po, hindi po. Alam niyo po ba ang panlaban sa LPG pag ito po ay nagliyab? Ito'y lang po, yung labakara o basahan na basa. Yeah, exactly po. Takban lang po ninyo yan. Ganun rin po. Pag yung nag-apoy, yung piniprito nyo, takban lang po ninyo. Kung mayroon kayong takip para dun sa frying pan, takban nyo. Mawawala na rin po yan. Or, yun nga po, general rule, may basahan na basa, talukbungan nyo po at mawawala po yung apoy. Huwag ho magpapanik ang tao. Ayan po, Ate Nelly. And last, sir, number 4, tumawag ng tulong. I-report agad sa Bureau of Fire Protection. Ayan, sir. Pero, sir, ito hindi naman na maaalaman yung mga tao na ang hihingi dito ng tulong Pero yung pinanggalingan, yung sa may nasusunugan na hindi na makakatawag dahil takbo ka na ng takbo. Ang totoo po yan. Wala ka na sa pag-iisip, sir. 100% ganyan po talaga. Sir, hindi mo na maiisip kung sinong tatawagan mo. Nakatulala ka na lang, sir. Yung cellphone mo, hindi mo na alam kung nasaan. Ang cellphone, sir, hindi mo alam kung nasaan. Totoo po yan. Kaya, eto po talaga, yung grupo ng ating pamilya. Ayan, kung tuliro na yung isa, dapat maano na yung iba, maano na. Salamat nga din po ako, sir, dito sa aking mga kasama dito sa bahay. Talagang hindi niya pinakawalan talaga yung bombero dito sa taas ng bahay namin. Dahil talagang ang apoy po pumasok na dito kaya hindi ko na alam po, pinaalis na ako dito. Opo, nako. Alam niyo po, kung tutusin ang struktura natin sa ngayon, hindi na po dapat sabihin natin plywood. Dapat hardiplex na o kaya kung kayang ipasimento ng budget, pasimento na natin. Pero ang semento, sir, nag-init Wala din Ay, opo, totoo naman. Oh. Ayan naman po kasi, ang mga flammable materials po, iba-ibang klase rin po yan. May mga different categories rin po. Okay. At may pinakamahirap pong apulahan na apoy, Ate Nelly, by experience po, electrical fire. Bakit po? Yung mga electrical natin ay nakatago sa mga kisame, sa mga gilid-gilid, mga sulok-sulok, na hindi natin tinitignan. Bakit? Doon natin tinutulak yung mga tambak natin na mga abubot sa bahay. Hindi natin alam na apakan na pala o nadidiinan na o umiinit. At lumiliyab na lang. Ito, sir, ito ang dapat nating matutuhan tungkol sa mga sunog. Alam mo, sir, ang sunog is mabilis, sir. Wala pang segundo. Wala pang 30 segundo, sir. Napakadali. Ang maliit na apoy, maaaring maging malaking sunog. Oo. Aabutin lang ng minuto para malaking itim, sir. Talagang kitang-kita ko, itim kaagad. Pero yung sir, wala kang nakikitang yung fire. Yung apoy. Sunog, sir, yung itim. Puso. Itim, puso. Ayan. And ito puno sa bahay natin. Pag naubos na itong sunog, yung apoy, sir, saka yung sunog. Apoy. Opo, ang apoy. And number 2, sir. Ito po doon sa mga nakikinig po, sa ating mga binibigyan ng kaalaman po tungkol dito sa sunog. And number 2, sir, mainit ang sunog.
ang init ay mas banta kaysa apoy. Ang temperatura ng kwarto sa apoy ay maaaring 100 degree. Talaga sir, 100 degree po ito sa level ng ating mata. Ang panglanghap ng sobrang init ng hangin ay makakasunog sa iyong baga, sir. Talagang hindi ka makakahinga eh. At matutunaw ang mga damit sa iyong balat. Sir, talaga namang wala talaga, sir, kaya hindi na nagpapapasok pala eh. Pagka talagang sunog na wala nang makakapasok, maliban na lang talaga yung bombero. Totoo po yan. Talagang napakahirap pala nito talaga. And number 3, sir. Maitim ang sunog, sir. Ito. Nagsisimulang magliwanag ang apoy, ngunit mabilis gumawa ng itim na usok at ganap na kadiliman. Ang dilim-dilim talaga, sir. Wala kang maaano dito. Pag pumasok na pala dito, sir, sa bahay, wala ka nang malalanghap, wala ka nang makikita, masusuffocate ka na. Kaya dapat po talagang lalabas na tayo lahat. Ayan, napakahalaga po nitong ng aming pinagbibigay alam sa ating mga nanonood, sa ating mga kababayan. Ito pong sunog ay talaga napakahirap. And number 4, nakakamatay ang sunog, ang usok at nakakalason sa rito ng gas, pumapatay ng mas maraming tao kaysa apoy. Hindi ka na, sir, makahinga eh. Pagka punong-puno na ng usok at madilim na, wala, sir. Ano na po yan, carbon monoxide, ang tawag po nila dyan ay carbon monoxide poisoning. Dumidiretso po yan at diretso po rin yan sa utak ng tao. Pero ang first aid po natin, halimbawa po, wag naman po sana mangyari na matrap kayo sa isang building na sabihin po natin, pulos-usok lang po yan. Ang akin po, ang first aid po dito or safety measures po niyan, huwag po kayong tatayo pag punong-puno po ng usok. Usok walang apoy. Usok lang po. Kaya masusuffocate, kagaya po nung na-experience ninyo, Ate Nelly. Ang suggestion po at ito po'y subok na, no? Kung kayo po'y na-trap, huwag po kayong tatakbo, paano kasi hingalin kayo. Dumapa po kayo at gumapang. Paano kasi ang level po ng oxygen at ng carbon dioxide, yung mismong usok, meron pa po kayong breathing room sa pinaka ibaba po ng usok. Kumbaga parang how many inches po, meron pa po clear na hangin na pwede ho kayo makahinga na maayos. Malaman ninyo yung orientation ninyo kung nasan kayo doon sa bahay. You can crawl, no? Makakagapang po kayo sa pinakamalapit na pwede ninyong escapean, no? O doon sa labasan po ng bahay po ninyo. Yan po yan. Pero sir, dito sa nangyari po dito sa kapitbahay namin, 3rd floor po eh. Nagsimula po yung apoy sa baba. Ay nasa itaas po yung mga natutulog. Ayun nga po, ang akin nga po. Sir, pagka nasa itaas ka, and then ang simula po ng sunog ay sa Kaya dapat sir, yung mga may bahay, dapat may fire sila eh. Yung may fire alarm. Fire detector, yan, yung pang mga detector po. Yes, may dadaanan sila. Ito pong kapitbahay namin eh, talagang ng mga bakal. Diyos ko. Ayun nga po. Kaya sinira na lang po yung dito. Yung disenyo ang problema. Minsan kailangan ang pinoproteksyon na natin sarili natin sa mga magnanakaw. Hindi natin alam, unconsciously, trinatrap na po natin ang sarili natin sa loob na ng pamamahay po natin. Bakit? Ang daming mga barandilya, mga kung ano-anong mga grills na inilagay. Pagkatapos, may sunog sa loob, pati ikaw, magiging casualty. Sir, alam niyo po, may fire exit sila. May fire exit sila dahil talagang kulong na kulong po sila eh. Talagang mga parang yung mga bakal, nakaganon. Kundi sinira na po. Under the building code po kasi, ma-share ko lang po. Pag yung mga ganyan at may 3rd floor, 4th floor na idinagdag, chine-check po yan ng city engineer.
no? Opo. Oo. Mandated po na talaga pag kayo nasa third floor or fourth floor, fifth floor, meron po kayong designated na fire exit na nilalagay para bigyan kayo ng building permit or sabihin po natin marehistro po ninyo ang bahay po ninyo sa local government sa city engineers. Ayan sir, nabanggit mo yan sa city engineer. Ito po pag-usapan natin no. Sana po may nakikinig po sa city engineer po diyan. Yung magbibisita po. May inspector. Yung inspector po, dapat po wag nating sarahan ng ating mga mata. Wag po tayong padala sa pera. Kasi po itong number 1 ito pong building permit dahil ito din po ang sanhi kung bakit nagkakaroon itong mga building na malalaki, building permit po diyan. Dapat talaga po masusuri yan ng mga Department of Engineering po dito sa mga local government natin. Wag po kayong padala sa pera. Bisitahin po ninyo minsan po bibigyan na lang kayo ng pang dyan, hindi na ninyo pupuntahan. Pagkahan na lang po ninyo. Naku, Diyos ko po. Lord, sana po, gamitin po ninyo, wag po tayong padala sa pera dahil yung pera talaga hypnotize ng mga tao Kaya wag po tayong padala sa pera. Gawin po natin ang lahat po ang katotohanan ng ating gawin at hindi po pera ang ating tingnan. Yung pong safety ng ating mga kababayan. Yan po sana. Marami pong nangyayari dito po. Totoo sir. Totoo ito. Totoo po yan. Alam mo ma'am, habang nagsasalita ka, meron akong gustong, sabagay sabihin ko na ngayon, doon sa mga nakikinig sa atin, alam ko, habang nagdi-discuss kami dalawa ni Ate Nelly, isa lang sasabihin ko sa inyo, at sasabihin ko ngayon, naalala ho ba ninyo ang pagkakamali sa ozone disco at ilang tao ang inilabas doon na trap dahil po sa building na specification na mali. Yan nga po. Kaya po, ano ang issue doon? Ate Nelly, kung maalala mo, ang issue po doon ay yung fire exit na baliktad ang pagkakagawa. Yes, oo. Imbis palabas, papasok. Nagtulakan ng tao palabas. Hindi mabuksan ng pintuan. Ilan ang namatay na kabataan noon. Mali po. Bakit? Binigyan po kasi ng permit. Ang tanong doon, yun nga pong tinutumbok nyo, Ate Nelly, yung inspector. Ate Nelly. Ano mo na yung mga inspector, kayo nang bumira. Yes, sir. Hindi nga po. Ito po, in general po, wala kaming binabanggit dito. Wala po kaming pangalan na binabanggit po. In general po ito, sa lahat ng inspector. Naku, kayo po yung mag-i-inspect, talagang tama yung katotohanan at tuwag po nating ipagpalit sa pera yung buhay ng mga tao. Napakahirap po. Iisa lang po ang buhay natin. Ang pera po, madaling makita. Basta matyaga kayo, makakakita kayo. Yung maganda, yung sa hindi pagkukurap. Yung sa pinagpawisan nyo po. Yun po. Pinagsikapan, pinaghirapan, pinagpawisan. Yan po ang aming advice lang. Buhat po sa serbisyong bayani. Huwag po tayong padala sa pera. Huwag tayong padala sa suhol. Katotohanan lang po tayo. Katotohanan lang po ang kailangan natin para sa ikauunlad ng bansang Pilipinas, ang katotohanan. Sir. Ate Nelly, meron na naman akong dagdag dyan. Doon sa mga inspektor na mahilig po na magbenta ng fire extinguisher. Ayan, isa pa rin po.
Mm. Kaya ganun nagsasalita ka, meron Okay, na sir. naman, kaya akong meeting Okay, okay. Yan po mga ganyan. Nako, matagal na pong racket yan. Panahon pa ho ako na batang paslit, ganyan na po ang kalakaran. Pagkatapos po, dun ho sa mga bumibili, no? Sabihin ko po sa inyo totoo, ang fire extinguisher po ay walang expiry. Kaya ho nilagyan ng expiry yan para ho bumuli ho ulit kayo dun sa nagbebenta. Kaya kung Yes. sino man yung nagbebenta, ayokong kumibo. Isang ano lang po, no? Isang tip. Doon sa mga merong mga 10 pounds na ano, no, fire extinguisher. Alam ko, baka Atinelli meron ka fire extinguisher diyan. Paminsan-minsan po, pag meron ho kayong powdered na yung kulay red, huwag ho ninyong pampirmihin sa isang lugar na matagal. Paminsan-minsan po yan, kada isang buwan, mag-exercise, kakalugin mo lang. Kakalugin mo lang yung pulbos para hindi maging solid. Oo, Kaya lang parang- parang nag-expire dahil hindi hugan nagagalaw, nagiging stagnant po, nagiging buo yung powder. Kaya nga po sinasabi ko, yung mga ganyan kulay pula, powder form yan. Kung ikaw yung nag-exercise, exercisein mo kada linggo yan, kalug-kalugin mo lang yung 10 pounds na yan. Hindi ho yan mag-expire. Kaya nga po, yung racket na sinasabi, nag-expire yan. Talagang mag-expire yan kung isang taon yan naka-pirme. Bakit? Na-solidify na. Naka-stock, oo. Pero yun nga, na-stock po. Pero pag gano'y kinakalug-kalug ninyo, forever, I tell you, wag lang pong lalaruin yung lever, no? Yan po yung mga little tips natin sa mga merong fire extinguisher, ha? Wag ko kayong magpapaloko na nag-expire. Hindi po yan, hindi po totoo yan. Kalugin lang po ng kalugin parati. Ay, ganon. And ito naman, sir, paalaala sa pag-iingat. Safety tips din po ito, sir. Ayan na nga, sir. Number 1, kusina. Huwag iiwan ang niluluto. Manatili sa kusina habang nagluluto. Ayan po. And number 2, LPG. Safety. Siguraduhin laging nakasara ang tangke ng gas pagkatapos gamitin. And number 3, linisin ang paligid. Alisin ang mga natapong mantika, sir, sa kalan. Di ba usually, sir, pag nagluluto tayo, magpiprito tayo, nandyan yung mga mantika. Yung iba po, siyempre, working mother ka, o ganun nga. Mamaya ko, ganun ba tayong mga Pilipino? Mamaya ko na lang yan lilinisin pag dumating ako, kasi nagmamadali ako eh. Ayan po, sir, dapat yung mga natapong mantika, ay madali po yan mag-apoy. Kaya dapat lilinisin natin yan. Lilinisin natin mabuti. Ayan po ang mga tips namin po sa pag-iingat sa sunog. And last, sir, sa paalaala natin. Makalipas ang sunog, sir. Ito, importante rin po, sir. Makipag-ugnayan sa iyong lokal na serbisyo sa pagsulong sa kalamidad tulad ng Red Cross kung kailangan mo ng pansamantal. Yan, tirahan, sir. Tirahan ng napaka-importante po. Kawawa po yung mga nasusunugan. Yung iba nga daw po dito, sir, nasa kalye na lang pero nabigyan naman din kaagad eh. Ayan. Yung pagkain, gamot. Ayan, wag po nating pabayaan yung ating mga kawawang nasunugan. And magtanong po tayo sa Departamento ng Bombero upang matiyak na ligtas na makapasok sa inyong tahanan. Ayan, sir, number 2 ito. Ito, sir, hindi pa pinapapasok dito ang tao dahil may naaamoy pa. Mga importante po, sir, itong ating ipinararating sa ating mga nakikinig ng ating programa eh. Totoo po, totoo. And huwag magtangkang ikaw mismo ang magkabit ng mga utilities. Sir, huwag Naku. Oo, sir. Mismong electrician po ang ating bigyan ng bigyan natin ng trabaho, hindi po tayo. Dapat tiyakin ng Departamento ng Bombero na ang mga kagamitan ay ligtas o gamitin o hindi konektado bago sila umalis sa lugar. Yan po, sir.
Dapat yung mga bombero, sir, tiyak, eto po sir, nangyari na din dito. Yung bombero po, sabi niya, wala nang apoy, wala nang apoy. Aalis na. Alam mo sir, yung kasama ko dito sa bahay, talagang hinawakan ng sir niya yung bombero. Dahil may nakikita pa siyang sunog, iiwanan na kaagad. Hindi dapat po gayon. Tiyakin nating wala nang wala nang nagliliyab sir, lalo na yung mga kahoy. Yan po, Opo, sa bombero po, wag po natin agad na iiwanan. Tiyakin po natin na talagang ubos na yung mga apoy na umaapoy pa. Kasi yan magko-continue po yan. Di pa kayong hindi nasunog masusunog pa lalo. Opo. And magsagawa ng ng inventaryo ng mga nasirang pag-aari at mga bagay. Huwag itapon ng anumang sirang bagay hanggang makalipas na gumawa ng inventaryo ang gamit natin, sir. Paparas nga, sir, nasunugan tayo. Yung ating mga insurance, yung ating mga papers na mga importante, baka nandito pa. Kaya dapat isa-isahin natin lahat. Tayo na mismo ang mag-iimbentaryo sa ating gamit. Yan, tayo po, yan po ang ating tungkulin. Sarili po natin ang mag-iimbentaryo na dito sa ating mga naiwang importante. Hindi po yung sa mga utility po, hindi po sa mga electric po. Yan po ay mga electrician na po yan. Ipaubaya na lang po natin sa kanila, tungkulin po nila yan. Sila ang mag-ayos kung ano ang nararapat yan. Dahil kung tayo, ito, madali itong gawin, ganito lang, ano ba sir, diba, ganon? Opo, yes. Ayan. Kaya ito po ang importante, yung mga resibo natin, yun nga, nabanggit ko sa insurance natin, yung importante natin, mga titulo, yan po ang dapat po nating pag-inventaryo. Yan, kaagad po ang ating titingnan sa ating mga naiwan. And last, abisuhan abisuhan natin ng ating mga company, kung yung ating yung ating mga importanteng papeles, bigyan po kaagad ng babala sila ng ating pansin na nasunugan tayo. Ipabigay alam po natin. And nakawala yun si Katropang Bong at last na po ito, nasa oras na po tayo para po tayo magpaalam. And sana po, ito pong aming paksa ngayong hapon, ito po sana nakapagbigay aral po, nakapagbigay liwanag, o nakadagdag kaalaman po kami sa bagay na sunog po. Dahil napakahirap pong masunugan. Ang kasabihan nga po, manakawan na tayo ng 10 beses, wag lang po tayong masunugan. At napakahirap po na talagang mag-start po tayo ng number 1. Paano po? Lalo na ngayon sa panahon ngayon. Kaya pinapanawagan po namin buhat sa Serbisyong Bayani na mag-ingat po tayo sa ating tahanan. Checkin po natin lahat, yung mga outlet. At kung hindi po natin ginagamit yung mga appliances na hindi natin gamitin, na hindi natin gagamitin, alisin po natin sa mga outlet po. At yan po baka mag-init, lalo po ngayon, sa panahon ngayon tag-init, mahirap na po at talagang ang sunog po within 30 minuto po. Ubos po lahat yung pinaghirapan natin ng ilang taon natin pinaghirapan, inipon po natin. Pero sa isang saglit lang po ay mawawala ng lahat. And nawala na po yung aking kasamang Bong. Magbibigay po muna ako ng mensahe sa ating mga nanonood at nakikinig ng ating programang Serbisyong Bayani. Ang pag-iwas sa sunog ay nagsisimula sa ating mga tahanan. Maging alerto, maging handa, at laging mag-ingat para sa kaligtasan ng lahat.
Ang pag-iwas sa sunog ay hindi lamang responsibilidad ng bombero, kundi ng bawat miyembro ng pamilya. Iyan. Ito po ang inyong lingkod, Nelly Salingueta Babo, na muling magpapaalam hanggang bukas po muli. Serbisyong Bayani, ang boses ng Kawal Pilipino. Mahal po namin kayong lahat. Luzon, Visayas, and Mindanao. At muli ko pong inuulit bulukuhat po sa Serbisyong Bayani. Mag-ingat po tayo sa sunog. Parati po tayong alerto sa lahat na bagay. Okay, see you tomorrow and God bless to you all. Bye-bye! Narito na ang programang Serbisyong Bayani. Naglilingkod ng tapat at totoo sa anumang oras at panahon. Maging sino ka man at saang mang sulok ng mundo. Kasama sina katropang Nelly Salingueta Ababon at Captain Alex Lumbuan. Mapapakinggan alas 3 hanggang alas 4 ng hapon tuwing araw ng Huwebes at Biyernes dito lang sa DWWD Armed Forces Radio, Boses ng Kawal Pilipino. Ito ang DWWD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWWD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWWD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.